Sa bawat gabing lumipas, hindi mapakali si Elena. Ang perang ipinadala niya, sapat kaya upang iligtas si nanay? Sa katahimikan ng gabi, paulit-ulit niyang inuusal ang pangalan ng kanyang ina. Nanay, sana kayanin mo pa. Kailangan kita. Kailangan ka ni Mia. Samantala, sa Pilipinas, nakahinga ng kaunti ang pamilya. Sa perang ipinadala ni Elena, agad silang nakabili ng gamot at napatingin si Aling Cora sa doktor. Ngunit ang laban, malayo pa sa tapos. Cora, huwag kang mag-alala. Malapit na rin ang susunod na sahod ni Elena. Hindi kanya pababayaan. Salamat. Salamat talaga sa anak ko. Pati sa inyo, Rosa, at sa Diyos. Sana magtagal pa ako, kahit para kay Mia. At si Mia, kahit musmus pa, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ngulit sa bawat ngiti niya, naroon ang pag-asa. Isang liwanag na nagbibigay lakas sa kanyang lola. Lola, gagaling ka no? Pag-uwi ni Mama, magkakasama na ulit tayo. Narration. Habang nakakahinga ng kaunti ang pamilya sa Pilipinas, ibang laban naman ang kinaharap ni Elena sa bahay ng kanyang amo. Ang bawat araw, punong trabaho at pagsubok. Elena, make sure the living room is spotless. Guests are coming tonight. No mistake, understand? Yes, madam. I'll make sure everything is ready. Sa bawat pagod na kilos, iniisip niya lamang ang kanyang ina at anak. Para kay Elena, hindi simpleng trabaho ang bawat pagpunas at pagluluto, kundi isang hakbang palapit sa kaligtasan ng pamilya. Elena, take a sip of water first. You've been working non-stop. Thank you, Fatima. But I need to finish this before Madam checks again. Alam mo naman. Samantala sa Pilipinas, dumating si Rosa dala ang gamot at pagkain na nabili mula sa perang pinadala ni Elena. Simpleng bagay, ngunit sapat para makapagbigay ng ginhawa sa pamilya. Mia, sabihin mo kay mama mo sa sulat, salamat sa sakripisyo niya. Dapat alam niya na bawat padala niya, buhay ang binibigyan ng pag-asa. Opo, Tita Rosa. Sasabihin ko kay mama na lagi ko siyang hinihintay. Sa pagitan ng dalawang mundo, isang ina na lumalaban sa trabaho at isang pamilya na lumalaban sa sakit at hirap, nananatiling matatag si Elena. At sa kabila ng pagod, alam niyang bawat araw na tiis ay paglapit sa araw ng tagumpay. Sa kabila ng hirap ng buhay, patuloy na nagsusumikap si Mia sa eskwela. Ang bawat lapis at papel na galing sa sakripisyo ni Elena ay nagiging puhunan para sa pangarap ng kanyang anak. Class, I want to congratulate Mia Ramirez for being the top student this month. Keep up the good work. Thank you, ma'am. Para po ito kay mama. Naroon si Aling Cora at si Rosa. Pinagmamasdan si Mia na tumatanggap ng maliit na sertipiko. Para sa kanila, hindi lang ito simpleng papel, kundi patunay na hindi nasasayang ang sakripisyo ni Elena. Anak, ang apo ko, natutupad niya ang pangarap ng mama niya. Samantala, libu-libong milya ang layo. Hindi alam ni Elena ang nangyayari. Ngulit darating ang balita sa kanya at iyon ay magbibigay ng lakas. Elena, may sulat galing sa Pilipinas. Talaga, Fatima? Kanino galing? Habang binubuksan ni Elena ang liham, ramdam niya agad ang init ng pagmamahal ng kanyang pamilya. Hindi man siya naroon, bawat salita ay tila yakap mula sa kanyang anak at ina. Sa bawat titik ng liham, narinig ni Elena ang tinig ng kanyang anak, mga salitang bumuhay sa kanyang pagod na puso. Mama, congratulations po sa akin. Top student po ako sa klase. Lagi ko pong iniisip ang mga payo nyo. Huwag po kayong mag-alala. Nag-aaral akong mabuti para sa ating pangarap. Sa murang edad, natutong magsumikap si Mia. Dala-dala ang inspirasyon ng kanyang ina. Mama, miss na miss ko na po kayo. Lagi po akong nagdarasal na umuwi na kayo. Pero naiintindihan ko po na kailangan niyo munang magtrabaho. Mahal na mahal ko po kayo. Habang minipisil ni Elena ang liham sa kanyang dibdib,
Ramdam niya ang lakas at pag-asa. Sa mga salitang iyon, natagpuan niyang ang dahilan para ipagpatuloy ang laban. Mia, anak, ikaw ang lakas ko. At sa ilalim ng parehong langit, mag-iina na magkalayo, pinagbubuklod ng pagmamahal at pangarap. Para kay Elena, bawat pagod ay may kabuluhan. Sa bawat araw, may panibagong laban si Elena. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabigat. Elena, why is the breakfast late again? I told you everything should be ready before 6. I'm sorry, Madan. I woke up earlier but No excuses. You work here to serve. If you cannot follow, maybe I should find someone else. Sa bawat mapanuring mata ng kanyang amo, pakiramdam ni Elena ay parang siyang nakapiit sa isang selda. Ngunit hindi siya maaaring sumuko dahil bawat sentimo ay mahalaga para sa kanyang pamilya. Kaya ko to, para kina Mana at Mia. Sa gitna ng panguusig, may mga matang handang umunawa. Si Fativa, isang kaibigan na naging saksi sa mga sakripisyong walang nakakaalam. Sabahan kita, Elena. Huwag kang matakot. Kaya natin to. At sa mga salitang iyon, kahit saglit, nakadama si Elena ng lakas na hindi siya nag-iisa sa laban. Sa bawat gabing malayo siya sa pamilya, pinipilit ni Elena na magpakatatag. Ngunit sa oras na sumapit ang katahimikan, bumabalik ang lahat ng bigat na tinatago niya. Anak, sorry kung laging late ang tawag ni Mama. Huwag kang mag-alala ha. Mag-iipon ako para sa pangarap mo. Habang nagsusumikap siya sa malayo, si Mia ay tahimik na lumalaban din, kasama ang kanyang lola na unti-unting pinahihina ng karamdaman. Mama, huwag kang mag-alala sa amin ni Lola. Mag-aaral akong mabuti, promise. Love kita, Mama. Sa simpleng tinig ng kanyang anak, muling nagkaroon si Elena ng lakas. Lakas na magpatuloy kahit pa sa gitna ng pangungutya at pangungulila. Elena, I know it's hard, but believe me, your sacrifices will not be in vain. You are stronger than you think. At sa bawat bituing na kumikislap sa dilim ng gabi, pinanghahawakan ni Elena ang pag-asang isang araw, makakasama niyang muli ang kanyang pamilya sa isang mas magandang bukas. Sa akala ni Elena, isang normal na araw lamang ito ng pagtatrabaho, ngunit may balitang magpapabago ng lahat. Elena, come here. Read this. The agency sent a notice. They say your documents have a problem. What is this? Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Ang papeles na inaasahan niyang magbibigay katiyakan sa kanyang trabaho, ngayon nagbabanta na sa kanyang kinabukasan. Madam, wala po akong alam. I gave all my requirements. Please, believe me. If this is true, you might lose your job here. I cannot keep someone with incomplete or false papers. Para bang gumuho ang mundo ni Elena. Paano kung mawalan siya ng trabaho? Paano kung hindi na siya makapagpadala sa kanyang pamilya? At paano na ang gamutan ng kanyang ina? Elena, don't panic. I know someone at the agency. We'll find a way, but you must stay strong, sister. Sa gitna ng pangambang mawala ng lahat, tanging pananalig at tapang na lamang ang kanyang sandigan. Isang bagong pagsubok at isang mabigat na laban ang kanyang haharapin. Kinabukasan, buong tapang na humarap si Elena sa ahensya. Ang bawat hakbang, tila may bigat ng libu-libong alalahanin. Your papers, they say your contract is missing an official stamp. Without it, you may face termination. Did you know about this? Sir, wala po akong alam. Lahat po ng dokumento ay kumpleto nung umalis ako ng Pilipinas. Please, this job is all I have for my family. Ngunit sa kabila ng kanyang pakiusap, malamig na papel lamang ang itinuro ng opisyal. Excuse me, sir. I can vouch for her. This is not her fault. Many workers face the same issue.
It is the agency's responsibility. Sa kanyang pagtatanggol, unti-unti na buksan ng pinto para sa pag-asa. We will investigate this. For now, you may continue your work. But you must come back in 3 days for an update. Salamat po. Salamat sa Diyos. Sa gitna ng takot at pangamba, natutunan ni Elena ang isang mahalagang aral. Na sa laban ng buhay, hindi siya kailanman nag-iisa. Habang lumilipas ang mga araw, dumating ang balitang matagal ng kinatatakutan ni Elena, ang lumalalang kondisyon ng kanyang ina. Elena, lumalala ang lagay ni Nanay Cora. Kailangan na siyang dalhin sa ospital. Pero wag kang mag-alala, kasama ko siya. Parang gumuho ang kanyang mundo sa balitang iyon. Ang pangarap niyang makaipon para sa kinabukasan, ngayoy biglang natutok sa paglaban para sa buhay ng kanyang ina. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Rosa, sige, gamitin mo lahat ng naipadala kong pera. Basta, huwag niyo pong pababayaan si nanay. Ngunit sa gitna ng lungkot, dumating din ang balitang nagbigay liwanag sa kanyang puso. Elena, may isa pa akong sasabihin. Si Mia, top 3 sa klase niya ngayong linggo. Lagi kanyang kinukwento sa mga kaklase. Sabi niya, balang araw, magiging proud ka palalo sa kanya. Si Mia, Diyos ko anak, ikaw ang lakas ko. Sa bawat pagsubok, laging may kapalit na pag-asa. At para kay Elena, ang bawat sakripisyo ay may halagang hindi matutumbasan, ang kinabukasan ng kanyang anak. Kinabukasan, dala ng bigat ng sitwasyon, nagdesisyon si Elena na humanap ng paraan. Alam niyang kailangan niya ng mas malaking halanang maipapadala, kahit kapalit ay ang sariling kalusugan. Elena, kailangan naming maghanda para sa malaking pagtitipon ngayong gabi. Maraming bisita. Siguruhin mong perpekto ang lahat. Opo, madam. Ako na pong bahala. Mula umaga hanggang hating gabi, halos hindi tumigil si Elena sa trabaho. Bawat hakbang, bawat pagod, iniisip lamang niya ang kaligtasan ng kanyang ina. Fatima, magpahinga ka naman kahit sandali. Hindi ka titigil, baka bumigay ka. Hindi pwede, Fatima. Para ito kay nanay at kay Mia. Hanggat kaya ko, lalaban ako. At sa kabila ng pagod at sakit ng katawan, pinili ni Elena ang sakripisyo. Sapagkat para sa kanya, walang halaga ang bawat pagod, kung ang kapalit ay buhay ng kanyang ina at kinabukasan ng kanyang anak. Habang patuloy na nagsasakripisyo si Elena, dumating ang isang mas mabigat na balita mula sa Pilipinas. Ang kanyang ina, si Aling Cora, ay kinakailangang sumailalim sa agarang operasyon. Elena, sinabi ng doktor, hindi na pwedeng ipagpaliban pa ang operasyon ni nanay. Kailangan natin ng malaking halaga sa loob ng 2 linggo. 2 linggo? Rosa, paano? Saan ako kukuha ng ganong kalaking pera? Sa kanyang isipan, naghalo ang takot at pangamba. Hindi sapat ang sahod na tinatanggap niya, ngunit hindi siya maaning sumuko. Buhay ng kanyang ina ang nakataya. Elena, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Si Nanyay, kailangan niya ng operasyon agad. Wala akong alam kung paano ko mabubuo ang perang iyon. Sa gitna ng dilim ng problema, isang sinag ng pag-asa ang sumilay, sapagkat sa oras ng kanyang pagdadalamhati, may kaibigang handang umalalay. Kinabukasan, dala pa rin ni Elena ang bigat ng balitang kailangan ng agarang operasyon ni Aling Cora. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, nagdesisyon siyang harapin ang hamon. Elena, may paraan. Kung hindi sapat ang sahod mo, pwede kang mag-overtime. Pwede rin tayong maghanap ng part-time sa weekends. Hindi ka nag-iisa. Fatima, ayoko kang madamay. Pero
wala na akong ibang pagpipilian. Para kay nanay, gagawin ko ang lahat. Sa bawat tingin niya sa larawan ng kanyang anak at ina, lalong tumitibay ang kanyang loob. Ang bawat pagod, bawat luha ay alay para sa kanilang kinabukasan. Kaya ko to, hindi ako susuko. Para kay nanay, para kay Mia. At doon sa katahimikan ng gabi, ipinangako ni Elena na kahit kaano pa kabigat, haharapin niya ang lahat, alang-alang sa mga mahal niya sa buhay. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, bumangon na si Elena. Hindi niya inalintana ang puyat at pagod dahil malinaw sa kanya ang layunin, mag-ipon para sa operasyon ni Aling Cora. Elena, maraming bisita ngayong gabi. Ayusin mong mabuti ang lahat. Walang pagkakamali. Opo, madam. Sisiguraduhin ko pong maayos ang lahat. Maghapon siyang kumilos ng walang tigil. Ang bawat hakbang, bawat paghinga, tila may kasamang bigat. Ngunit hindi siya nagrereklamo. Sa isip niya, bawat patak ng pawis ay kapalit ng pag-asa. Elena, sobra ka nang napapagod. Hindi ka ba natatakot na bumigay ang katawan mo? Pagod lang ito, Fatima. Pero pag naoperahan na si nanay at gumaan ang sitwasyon, sulit lahat. Habang nakaupo siya sa tahimik na kusina, ramdam niya ang sakit ng katawan at bigat ng mga mata. Ngunit sa puso niya, may liwanag, pag-asa na malapit ng gumaan ang kinabukasan. Kinabukasan, hindi pa man lubos na nakabawi, muli na namang humarap sa mabibigat na gawain si Elena. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang panginginig ng kanyang tuhod at ang bigat ng kanyang ulo. Elena, tama na muna. Baka bumigay ka na. Magpahinga ka kahit sandali. Kaya ko pa, Fatima. Kailangan ko to. Para kay nanay at kay Mia. Ngulit sa gitna ng kanyang pagpupumilit, biglang nanghina ang kanyang katawan. Nanginig ang kanyang kamay, muntik nang mabitawan ng tray. Elena! Ano ba yan? At bago pa siya makapagpaliwanag, tuluyan nang bumagsak si Elena sa sahig. Nagmadaling lumapit si Fatima, hawak-hawak ang kaibigan habang nanginginig sa takot. Elena! Gising! Huwag kang bibitaw! Napatingin si Mrs. Abdullah. Mula sa pagkairita, unti-unti itong napalitan ng pagkabahala. Sa wakas, nakita niya ang bigat ng sakripisyong dinadala ng kanyang kasambahay. Dalhin siya sa kwarto. Kailangan niyang magpahinga. Ako na ang bahala dito. Habang nakahiga si Elena, pilit niyang pinipikit ang mga mata. Sa isip niya, hindi siya dapat bumitaw. Sapagkat sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang kanyang pangarap, ang mailigtas ang kanyang pamilya. Kinabukasan, dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Elena. Masakit pa rin ang kanyang ulo at ramdam niya ang panghihina ng katawan. Ngunit higit sa lahat, nagtataka siya nang makita ang malamig na tuwalya sa kanyang noo. Isang tanda ng pag-aalaga. Salamat! Gising ka na rin! Kanina pa kitang binabantayan. Fatima, anong nangyari? Bakit ako nandito? At bago pa siya makasagot, pumasok si Mrs. Abdullah sa silid. Hawak nito ang gamot at isang basong tubig. Hindi makapaniwala si Elena sa nakita. Ang amo niya ang palaging mahigpit, ngayon may dalang malasakit. Uminom ka muna ng gamot, Elena. Hindi ka pwedeng mapagod ng ganyan. Kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko dapat pinabayaan ang sarili ko. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Alam kong mabigat ang dinadala mo. Pero tandaan mo, hindi ka makina. Tao ka rin na kailangan magpahinga. Napapikit si Elena habang nilululok ang gamot. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niya ang kakaibang gaan sa puso. Sa unang pagkakataon,
nakita niya ang malasakit ng kanyang amo, isang pag-asa na hindi niya inaasahan. Salamat po, ma'am. Hindi ko po ito malilimutan. At sa katahimikan ng silid na pagtanto ni Elena, sa kabila ng layo at sakripisyo, may mga taong handang umunawa at magmalasakit. Isang liwanag sa gitna ng kanyang pakikibaka. Pagkaraan ng ilang araw, muling bumalik ang lakas ni Elena. Hindi man ganap na malusog, dama niya ang ginhawa at pag-asa. Sa kanyang pagising, nakita niya si Fatima at si Madam Abdullah. Magkahalong suporta at pag-aalaga ang naroon. Ayan, may kulay na ulit ang pisngi mo. Akala ko aagawin ka na ng langit, ha? Fatima naman, salamat talaga. Hindi ko kakayanin to kung wala ka. At muli, pumasok si Madam Abdullah. May dalang pagkain. Hindi pa rin makapaniwala si Elena na ang dating istriktong amo, ngayon may pagpapakita ng malasakit. Kumain ka na, Elena. Kailangan mong bumawi sa lakas mo. Huwag kang mag-alala sa mga gawain dito sa bahay. Ako muna ang bahala. Ma'am, sobra po ang pasasalamat ko. Hindi ko inakalang tutulong kayo ng ganito. Minsan, hindi natin nakikita agad ang pinagdadaanan ng iba. Ngayon, naiintindihan ko na. At sa totoo lang, isa kang inspirasyon, Elena. Sa sandaling iyon, hindi lamang katawan ng Elena ang nabigyan ng lakas, pati puso't isipan niya yung muling nagkaroon ng pag-asa. Sa piling ng mga taong handang umalalay, natutunan niyang hindi siya kailanman nag-iisa. Magpapatuloy ako para sa pamilya ko at para sa mga taong naniniwala sa akin. At doon nagsimula ang mas matibay na ugnayan ni Elena, Fatima at Madam Abdullah, isang samahang hindi nakabatay sa trabaho lamang, kundi sa malasakit at tunay na pagkaunawaan. Habang unti-unting bumabalik ang kanyang lakas, muling bumigat ang puso ni Elena sa alaala ng iniwang pamilya. Sa bawat gabi, larawan lamang ni Mia at Aling Cora ang kanyang kapiling. Paalala ng mga sakripisyo at pangungulila. Mia, anak, kumusta ka na kaya? Sana hindi mo ako nakakalimutan. Sa ilalim ng kanyang unan, nandoon pa rin ang liham ng anak. Mga simpleng salita, ngulit puno ng init at pagmamahal. Mama, miss na miss ko na kita. Nag-aaral akong mabuti, gaya ng bilin mo. Lagi kong pinagdadasal na bumalik ka na. Sa babat katagang iyon, dama ni Elena ang bigat ng pagiging malayo. Ngunit iyon din ang nagbigay ng bagong lakas upang magpatuloy. Panginoon, bigyan niyo pa ako ng tibay. Para kay Mia. Para sa nanay. Isang tawag mula sa Pilipinas ang yumanig sa kanyang katahimikan. At sa kabilang linya, boses ni Rosa, may dalang balitang magbabago ng lahat. Elena, kailangan mong maging handa. Lalong lumalala ang lagay ni Aling Cora. Sinabi ng doktor, baka hindi na magtagal. Parang gumuho ang mundo ni Elena. Ang kinatatakutan niyang mangyari, unti-unti nang lumalapit. Diyos ko, anong gagawin ko? Hindi pa ako nakakaipon. Hindi pa ako handa. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, agad siyang lilapitan ni Fatima. Isang kaibigang tila naging kapatid na rin. Elena, makinig ka. Huwag kang mawala ng pag-asa. Magdasal ta. May paraan. Tutulungan kita. At sa gitna ng dilim, muling lumitaw ang sinag ng pag-asa. Hindi man niya alam kung paano haharapin ang susunod na araw, alam niyang hindi siya nag-iisa. Salamat, Fatima. Salamat. Sa puso ni Elena, sumibol ang panibagong lakas. Isang pangako na hindi siya susuko gaano man kabigat ang laban. Habang lumalalim ang gabi, lalong bumigat ang pasasya sa puso ni Elena.
Ang balitang maaaring mawala ang kanyang ina ay parang tanikala na kumukulong sa kanyang dibdib. Kung uuwi ako ngayon, paano na ang kinabukasan ni Mia? Pero kung hindi, baka hindi ko na siya makita ulit. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, bumalik sa kanyang alaala ang mga ngiti ni Aling Cora at ang masiglang tawa ni Mia. Paano niya pipiliin ng isa kung parehong nakasalalay ang kanyang mundo? Marco, may narinig akong paraan. May ibang trabaho na mas malaki ang kita, pero delikado. Kung gugustuhin mo, pwede kitang tulungan. Isang alok na maaaring maging sagot sa kanyang problema. Ngunit kapalit ng isang panganib na hindi niya tiyak kung kakayanin. Marco, hindi ko alam, pero wala na akong ibang pagpipilian. At sa gabing iyon, isang desisyon ang dahan-dahang nabuo. Isang pasyang magbabago ng takbo ng kanyang buhay at maaaring magdala ng mas mabigat pang pagsubok. Kinabukasan, bit-bit ni Elena ang pasya na maaaring magdala sa kanya sa bagong landas. Isang desisyong puno ng panganib, ngunit dala ng matinding pangangailangan. Para kay Mama, para kay Mia, kakayanin ko to. Dito niya muling nakatagpo si Marco. Dala ang alok na trabaho na posibleng solusyon sa kanyang mga problema. Elena, sigurado ka ba? Hindi ito madaling trabaho. Mas malaki nga ang kita pero mas mabigat ang kapalit. Alam ko, Marco, pero wala na akong ibang paraan. Kailangan kong subukan. At sa pagtanggap niya ng sobre, ramdam ni Elena ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang ito basta trabaho, kundi simula ng mas mapanganib na yugto ng kanyang buhay. Elena, tandaan mo isang maling hakbang. Pwede kang madamay. Pero nandito ako para tulungan ka. Sa bawat hakbang ni Elena, mas lalong lumalalim ang kanyang paglalakbay. At sa bagong pintong kanyang binuksan, hindi niya alam kung tagumpay ba ang sasalubong o kapahamakan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, nakaupo si Elena, nakatitig sa sobre na ibinigay ni Marco. Sa bawat tiklop ng papel na iyon, nakabaon ang tanong, handa ba siyang pasukin ang mas mapanganib na landas para sa kanyang pamilya? Mama, Mia, ito lang ang paraan na nakikita ko. Kailangan kong magtiis. Habang pumapasok ang mga alaala ng kanyang pamilya, mas lalo niyang nadarama ang bigat ng responsibilidad. Ang bawat sakripisyo, ang bawat luha, nagsusumigaw ng dahilan para ipagpatuloy ang laban. Kung ito ang tadhana ko, tatanggapin ko, basta't para sa kanila. At sa pagbukas ng sobre, natagpuan ni Elena ang mga tagubilin. Mabilis niyang napagtanto, hindi ito ordinaryong trabaho. May kasamang panganib, may kasamang pangamba, ngunit dala rin ito ang inaasam na malaking kita. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas. Para kay Mama, para kay Mia. At sa gabing iyon, pinili ni Elena ang landas na hindi na niya mababalikan. Isang desisyon na maaaring magdala ng ginhawa o tuluyang magpahamak sa kanyang kinabukasan. Kinabukasan, sa unang sinag ng araw, nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Elena. Ang mga hakbang niya ay tila may bigat, dala ng lihim na desisyon. Elena, sigurado ka ba dito? Hindi biro ang pinasok mo. Wala na akong ibang pagpipilian, Fatima. Kailangan kong subukan. Para kay Mama, para kay Mia. Sa biyahe patungo sa bagong trabaho, dama ni Elena ang kakaibang katahimikan. Ang bawat kasama ay tila nagtatago rin ng kanya-kanyang sikreto. Elena, mag-ingat ka. Hindi lahat ng pumapasok dito
nakakalabas pa ng ligtas. Basta't makaya ko lang, Marco. Kahit anong hirap, kakayanin ko. Sa pagdating nila sa isang malaking compound na mahigpit ang seguridad, lalong lumakas ang tibok ng puso ni Elena. Isa na siyang bahagi ng trabahong hindi niya lubos na nauunawaan, ngunit tinanggap niya ng buong puso. Next! I-check ang bag mo. Kaya ko to. Para sa kanila. At sa pagsara ng matibay na pinto sa kanyang likuran, tuluyan nang nagsimula ang bagong yugto. Isang paglalakbay na maghahatid sa kanya sa mas malaking sakripisyo, mas mabigat na panganib, at mas malalim na pagsubok. Sa marinang unang oras pa lamang ang pagpasok ni Elena sa compound. Sa unang oras pa lamang, dama na ni Elena ang bigat ng mundo na kanyang pinasok. Ang compound ay tila isang kulungan, mahigpit, malamig, at puno ng hindi kilalang mukha. Ikaw, bagong salta? Dito ka muna. Maraming trabaho. Bawal ang reklamo. Opo, gagawin ko po ang lahat. Sa bawat hagod ng kanyang kamay, dama niya ang pagod. Ngunit higit sa lahat ang kaba. Wala siyang karapatang magkamali. Baguhan yan, tignan natin kung tatagal. Kawawa naman, pero matapang ang mukha niya. At sa bawat bigat ng trabaho, ang tanging sandala ni Elena ay ang larawan ng kanyang anak, si Mia. Ang ngiti nito ang kanyang lakas, ang kanyang pag-asa. Para sa iyo, anak, para sa kinabukasan mo. Ngunit sa ilalim ng mga matitigas na utos at malamig na tingin, nagsisimula ng sumubok ang kapalaran. Ang tanong, hanggang saan kayang tiisin ni Elena ang bagong mundong ito? Sa katahimikan ng gabi, dama ni Elena ang bigat ng kanyang pagkakakulong sa isang mundong hindi kanya. Ang pagod ng katawan ay kayang tiisin, ngunit ang pangungulila iyong ang mas mahirap labanan. Bago ka lang, no? Huwag kang masyadong maingay, baka marinig. Opo, salamat po. Habang nakayuko at mahigpit na yakap ang larawan ng kanyang anak, pilit niyang ipinapaalala sa sarili, may dahilan siya para magpatuloy. Mia, magtatagal ako. Kailangan kong kayanin para sa iyo. Sa dilim ng kanyang paligid, may maliit na liwanag. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang pangarap, iyon ang magtutulak sa kanya para labanan ng lahat ng pagsubok. Ngunit sa isang mundong kontrolado ng mahigpit na kamay, ang tanong, makakalaya kaya si Elena o lalo lamang siyang masasakal? Kinabukasan, mas ramdam ni Elena ang higpit ng mundong kanyang pinasukan. Walang kasiguraduhan kung anong naghihintay. Tanging takot at pangamba ang kanyang kasama. Bilis! Trabaho na! Walang reklamo! Sa bawat hakbang, tila babaon ang bawat isa sa tanikala ng pagod at pangungulila. Ngunit sa puso ni Elena, may apoy na nagsisimula. Hindi siya basta-bastang susuko. Mag-ingat ka. Bawal makialam. Bawal magsalita. Naiintindihan ko. Pero hindi habang buhay ganito. Sa ilalim ng nagbabagang araw, tila pinipiga ang kanilang lakas. Ngunit sa bawat patak ng pawis, mas lumalalim ang panata ni Elena. Kailangan niyang makahanap ng paraan, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Sa pagitan ng takot at pangarap, sisimulan ni Elena ang laban. Isang laban na magtatakda kung hanggang saan ang kaya niyang tiisin. Sa bawat gabi, nananahimik ang paligid, ngunit ang isipan ng bawat manggagawa ay gising. Mga lihim na takot, hinaing, at pangarap, lahat nakabaon sa dilim. Elena, hanggang kailan mo kaya ito? Hanggang makaalis ako dito. Hanggang makita kong ligtas si Mia, kahit anong mangyari. Sa maliit na larawang iyon, humuhugot siya ng lakas.
Larawan ng anak, larawan ng dahilan kung bakit siya narito. Ngulit sa kabila ng kanyang tibay, may bulong ng pangamba. Narinig ko, may ilang hindi na nakakauwi. Naglaho na lang. Tama na, huwag na nating pag-usapan. Baka marinig tayo. Sa bawat yabag ng bantay, ramdam ang tanikala ng pagkakakulong. Ngunit sa puso ni Elena, isang lihim na panata ang nag-uumpaw. Hindi siya mawawala dito ng tahimik. Lalaban siya. At sa dilim ng gabing iyon, ipinanganak ang isang pangako. Ano mang mangyari, hindi matitinag ang kanyang pag-asa. Sapagkat ang kanyang laban ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang anak at sa lahat ng tulad niya. Sa bawat umaga, tila paulit-ulit ang siklo ng hilap at pangamba. Ngunit sa isang umagang ito, isang bagong binhi ng pag-asa ang tumubo. May narinig ako. May grupo raw na tumutulong sa mga katulad natin. Isang organisasyon sa labas. Totoo ba yan, Marco? Hindi ba delikado? Sa gitna ng pangamba, umusbong ang pag-asa. Ngunit ang bawat pangako ng kaligtasan, may kapalit na panganib. Oo, delikado. Pero kung mananatili tayo dito, baka lalo tayong mawala. Hindi ba't mas delikado ang walang ginagawa? Sa bawat salita, ramdam ni Elena ang tibok ng kanyang puso. Para kay Mia, para sa kanyang ina, at para sa sariling kalayaan. Ngunit ang pagpipili, hindi basta-basta. Kung totoo ang sinasabi mo, Marco, handa akong makinig. Handa akong sumubok. At sa sagot na iyon, nagsimula ang isang lihim na alyansa. Isang pintuan ng posibilidad. Isang hakbang tungo sa kalayaan. Ngunit ang daan ay hindi magiging madali. Sa dilim ng gabi, sa pagitan ng bulungan at kaba, nagsimula ang lihim na pag-uusap. Ang mga plano para sa kalayaan na isinilang sa katahimikan. Elena, sigurado ka ba rito? Kung mahuli tayo, baka mas mapahamak pa tayo. Fatima, naiintindihan ko ang takot mo. Pero kung hindi tayo kikilos, mananatili tayong alipin ng sitwasyon. Isang pirasong papel, isang pangalan, isang lugar. Maliit na bagay, ngunit maaaring maging susi sa kalayaan. May contact ako sa labas. NGO daw na tumutulong sa mga OFW na tulad natin. Baka ito na ang sagot. Kung may paraan para makalabas, kahit gaano kahirap, susubukan ko. Para kay Mia, para kay nanay. Sa tatlong pusong nagtagpo, nabuo muli ang pag-asa. Mulit bawat lihim na hakbang ay maaaring magdala ng panganib. Sa katahimikan ng gabi, ipinanganak ang pangarap ng paglaya. Ngunit bukas, maaaring ito ang simula ng lahat o ang wakas. Sa pinakamaagang oras ng umaga, nagsimula ang pinakamalaking pagsusugal ng kanyang buhay. Tahimik, ngunit bawat tibok ng puso ay parang kulog. Elena, sigurado ka ba? Hindi na tayo makakabalik kapag lumabas tayo rito? Kung hindi tayo lalaban ngayon, kailan pa? Hindi ako uuwi na bigo. Sa bawat hakbang, dala nila ang takot at pag-asa. Ang kalayaan ay ilang pinto na lang ang layo. Dito na. Hintayin natin ang contact. Halika na, bilis, bago pa may makapansin. Ngunit sa huling saglit, sumiklab ang panganib. Ang bawat segundo'y parang habang buhay. Marco, Fatima, bilis! Ya Allah, nakikita nila tayo! At sa pag-arangkada ng sasakyan, dala nila ang pag-asa at takot. Hindi pa tapos ang laban, mulit malapit na ang liwanag. Matapos ang unos, muling nasilayan ang araw ng kanyang bayan. Ang pagbalik na matagal niyang hinintay, ngunit hindi kailanman isinuko. Mama!
Anak, hindi na kita iiwan muli. Sa simpleng tahanan, muling nabuo ang pamilya. Sa mga sugat at luha, nahanap nila ang lakas. Elena, hindi ko akalaing kakayanin mo lahat yon. Ikaw ang inspirasyon naming lahat. Hindi ko rin akalaing makakabalik ako. Pero para sa pamilya, para sa pangarap, lahat ay kaya. Ang kwento ni Elena ay kwento ng lahat ng nagtataguyod, nagsasakripisyo at lumalaban. Dahil ang tunay na tagumpay ay ang makapiling muli ang mga mahal sa buhay. Para sa bawat OFW, may pag-asa. Huwag kang susuko.